Ninanakaw nila ang aking pamilya habang ako'y nagpapakakuba sa sahig nila sa itaas. Umaalingaw-ngaw ang halinghingan ng asawa ko at ng kanyang kapatid. Basura ka lang na pinulot namin, pandidiri ng biyenan ko. Ngunit nagkakamali sila. Ang basurang tinapakan nila ay magiging apoy na tutupok sa kanilang palasyo ng kasinungalingan. Wala na ang mabait na Mireya. Handa na ba silang harapin ang karma? Huwag kang maingay. Utang na loob mo sa amin ang buhay ng tatay mo. Kaya pumikit ka na lang. Tanggapin mo na lang ang katotohanang hanggang dito ka lang, Mireya. Ang mga salitang yon ni Doña Esperanza ay parang mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Mireya. Mas masakit pa kaysa sa hagupit ng bagyo sa labas ng mansyon. Nakatayo si Mireya sa madilim na pasilyo, basang-basa ang kanyang suot na manipis na damit at nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap-yakap ang isang maliit na supot ng gamot. Halos 2 oras siyang naglakad sa baha, nakipagsapalaran sa malakas na hangin. Mabili lang ang espesyal na gamot na kailangan ng kanyang biyenan para sa iniindang hika nito. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng pag-aalala. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tiniis niya dahil sa pagmamahal at tungkulin bilang manugang. Ngunit ang init na sumalubong sa kanya sa loob ng bahay ay hindi nagmula sa apoy ng pagmamahal, kundi sa apoy ng pagtataksil. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Alfredo, narinig ni Mireya ang mahihina at malanding tawa. Ang boses na yon ay hindi nagkakamali. Kay Veronica yon, ang babaeng itinuturing na ampon at kapatid ni Alfredo sa loob ng maraming taon. Ang tunog ng kanilang paglalambingan ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Mireya. Unti-unting dinudurog ang kanyang pagkatao. Ang supot ng gamot na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang naninigas na mga daliri at bumagsak sa malambot na alpombra ng walang ingay, gaya ng tahimik na pagguho ng kanyang mundo. Honey, huwag mo nang isipin si Mireya. Tulog na yon o baka naglalaba pa ng mga basahan sa kusina. Narinig niyang sabi ni Alfredo. Ang boses na dati ay bumubulong sa kanya ng mga pangako ay puno ngayon ng panghahamak. Alam mo namang ikaw lang ang tunay na reyna sa puso ko. Si Mireya, para lang siyang anino rito. Isang aninong kailangan natin para maging maayos ang lahat, pero wala siyang halaga. Sumagot si Veronica ng may halong panunuya. Poor Mireya. Akala niya siguro sapat na ang pagiging mabait at masunurin para mahalin mo siya. Hindi niya alam na kahit kailan, hindi siya nababagay sa pamilyang Castillo. She's just a maid with a wedding ring. Nanigas ang buong katawan ni Mireya. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat ay napalitan ng isang nakakapapasong hapdi sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang pinto at isampal sa kanila ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Doon sa dilim, habang ang tubig mula sa kanyang buhok ay pumapatak sa sahig, naramdaman ni Mireya ang pagkawala ng lahat ng kanyang mga pangarap. Lumingon siya at nakita si Doña Esperanza na nakatayo sa dulo ng pasilyo, malamig ang mga mata at walang bakas ng awa sa mukha. Ang matanda na pinagsilbihan niya nang higit pa sa sariling ina ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Imbes na yakapin siya o humingi ng paumanhin para sa anak, itinaas nito ang kanyang kamay at mariing hinawakan ang panga ni Mireya. Pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Huwag kang gagawa ng eksena, Mireya. Pagbabanta ng matanda sa isang pabulong na boses na puno ng awtoridad. Isipin mo ang nanay mo sa probinsya. Isipin mo ang lahat ng perang ibinigay namin para sa operasyon ng tatay mo noon. Ang katapatan mo ay hindi sa asawa mo, kundi sa utang na loob mo sa amin. Manahimik ka, maglinis ka ng sarili mo, at bukas ay magsilbi ka ulit na parang walang nangyari. Iyan ang tanging gamit mo rito.
Binitawan siya ni Doña Esperanza ng may pandidiri. Naiwan si Mireya na mag-isa sa gitna ng karimlan. Ang tanging kasama ay ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica na humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa kanyang damit. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Mga kamay na puno ng kalyo sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Mga kamay na ngayon ay walang mayakap kundi ang sariling hapdi. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang tawanan ng 2 taong nagnakaw ng kanyang dangal. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ibinubuhos ang lahat ng puot nito sa lupang walang laban. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pait at pighati, isang katanungan ang unti-unting bumangon sa wasak na diwa ni Mireya. Hanggang kailan susukatin ang halaga ng isang tao sa bigat ng kanyang utang na loob? Ako ba ay isang asawang may dangal? O isa lamang akong aliping binayaran na ang buong pagkatao bago pa man ako makapagsalita? Nanatili siyang nakatayo roon, isang larawan ng pagkawasak sa gitna ng karangyaan, habang ang katahimikan ng mansyon ay nagiging mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi nagdala ng pag-asa ang pagsikat ng araw sa bintana ng kusina. Para kay Mireya, ang liwanag na tumatama sa mga malinis na pinggan ay tila isang malupit na paalala na kailangan niyang bumangon at harapin muli ang mga taong pumatay sa kanyang espiritu kagabi. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang bawat kurap ay mahapdi, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa. Isang bigat na tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang hininga. Habang nagtitimpla siya ng kape, narinig niya ang lagutok ng sapatos ni Veronica sa hagdan. Pumasok ang babae sa kusina na may dalang ngiting mapangapi. Suot nito ang kulay rosas na blusang seda na ilang buwan ding pinag-ipunan at pinagpuyatang tahiin ni Mireya. Ang bawat burda sa kwelyo ay produkto ng pagmamahal ni Mireya. Binalak niyang isuot iyon sa anibersaryo nila ni Alfredo, ngunit ngayon ay nakadikit ito sa balat ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Bagay sa akin, di ba? Wika ni Veronica habang tinitingnan ng sarili sa refleksyon ng refrigerator. Nakita ko ito sa cabinet mo kanina. Masyadong maganda para sa isang tulad mong laging nasa kusina. You have good taste for someone so simple. Sa akin, nagmumukhang mamahalin. Pero sa'yo, baka magmukhang uniforme lang ng katulong. Hindi sumagot si Mireya. Nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Gusto niyang bawiin ang blusa. Gusto niyang itapon ang mainit na kape sa mukha ni Veronica. Ngunit naalala niya ang malamig na tinig ni Doña Esperanza. Ang utang na loob ay isang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Hinihigpitan ang bawat pagkakataon niyang lumaban. Pumasok si Alfredo sa kusina, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Ni hindi niya tinignan si Mireya. Parang isang hangin lamang ang asawa na dumaan sa kanyang tabi. Alfredo! Mahinang tawag ni Mireya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagsusumamo. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nakita ko kagabi. Huminto si Alfredo, ngunit hindi para humingi ng tawad. Lumingon siya nang may halong inis at pagkayamot. Mireya, wala akong oras sa mga drama mo. Masyado kang paranoid. Kung ano man ang iniisip mo, guni-guni mo lang yon dahil sa pagod. You're becoming too provincial and boring with your accusations. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay mama at sa pagpapanatili ng ayos ng bahay na ito. Do your job as a wife at wag mo akong stress-in. Ang bawat salita ni Alfredo ay parang isang sampal na walang tunog, ngunit nag-iwan ng pulang marka sa kaluluwa ni Mireya. Ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya ay siya mismong bumubutas sa kanyang puso. Pinanood ni Mireya ang dalawa habang masayang nag-uusap tungkol sa isang business meeting. Tila ba siya ay isang kagamitan lamang sa kusina na walang pakiramdam.
Pagdating ng tanghalian, ang atmosfera sa hapagkainan ay mas lalong naging mabigat. Nakaupo si Doña Esperanza sa kabisera. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad na tila isang reyna sa kanyang palasyo. Mireya, pagsilbihan mo si Veronica, utos ng matanda habang nakatingin sa kanyang pagkain. Lagyan mo ng sabaw ang mangkok niya at siguraduhin mong mainit pa yan. Huwag kang tatanga-tanga. Dahan-dahang lumapit si Mireya, dala ang sandok. Habang isinasalin niya ang sabaw, sinadya ni Veronica na itulak ng bahagya ang kanyang siko dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa kamay ni Mireya. Napaso ang kanyang balat, ngunit hindi siya dumaing. Ang init ng sabaw ay wala sa init ng puot na unti-unting naglalayab sa kanyang kalooban. Ay, sorry. Ang liksi mo kasi, sabi ni Veronica nang may plastic na pag-aalala, sabay tawa ng mahina. Sa gitna ng pangaaping ito, napansin ni Mireya ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa madilim na sulok ng silid-kainan. Si Tita Flor iyon, ang matandang nanilbihan na sa mga kastilyo bago pa man dumating si Mireya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, at ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim na hindi masabi-sabi. Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga paningin. May nakitang awa at babala si Mireya sa mga mata ng matanda. Pagkatapos ng gulo sa hapag, nagpunta si Mireya sa maliit na banyo sa likod ng kusina para hugasan ang kanyang napasong kamay. Doon, habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin, napansin niya ang isang pirasong papel na nakatiklop ng maayos sa itaas ng lababo. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang sulat kamay ay luma at medyo mabuhay, ngunit malinaw ang mensahe. Alam ko ang totoo. Hindi ka nararapat sa imperyong ito na puno ng mga uod. Umalis ka na habang may natitira ka pang lakas. Hanapin mo ang kalayaan mo bago kanila tuluyang ubusin. Naramdaman ni Mireya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang papel ay tila nagbabaga sa kanyang palad. Sino ang sumulat nito? Si Tita Flor ba? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isa palang taong nakakakita sa kanyang pagdurusa. Ngunit saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at ang kanyang pamilya sa probinsya ay umaasa sa bawat sentimong ipinapadala niya mula sa mga kastilyo. Muli niyang tiningnan ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang masayahing Mireya na nangarap ng magandang buhay. Siya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla, pinalilibutan ng mga buwayang handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, narinig niya ang tawag ni Doña Esperanza. Sumisigaw para sa kanyang susunod na utos. Ang bawat sigaw ay tila isang latigo na tumatama sa kanyang likod. Itinago ni Mireya ang sulat sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang maliit na binhi ng pag-aalinlangan sa kanyang katapatan ang nagsimulang tumubo. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, naglakas loob si Mireya na gumapang patungo sa telepono sa kusina. Ang bawat pag-ikot ng dial ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Bawat segundo ng paghihintay sa kabilang linya ay parang isang habambuhay na pagdurusa. Kuya Rafael, pakiusap, sunduin mo ako. Bulong ni Mireya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at mga luha na hindi na niya mapigilan. Hindi ko na kaya rito. Parang unti-unti nila akong pinapatay habang gising. Sa kabilang linya, narinig niya ang mabigat na paghinga at ang galit sa tinig ng kanyang kapatid. Mireya, anong ginawa nila sa'yo? Huwag kang mag-alala. Maghanda ka. Ngayong gabi rin kukunin kita riyan. Maghihintay ako sa gate sa likod. Eksaktong 1:00 ng madaling araw. Nang mabitawan ang telepono, parang nabawasan ng kaunti ang bigat sa dibdib ni Mireya. Nagmadali siyang pumasok sa kanyang maliit na silid.
Hindi siya kumuha ng kahit anong mamahalin mula sa bahay na yon. Ang tanging isinilid niya sa kanyang lumang bag ay ang ilang piraso ng kupas na damit na dala niya mula sa probinsya, ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang, at ang kanyang dangal na pilit niyang itinataguyod. Habang itinutupi ang isang lumang blusa, ang amoy ng aparador na gawa sa murang kahoy ay nagpaalala sa kanya ng payak ngunit masayang buhay bago siya naging isang kastilyo. Habang palabas na siya, dumaan siya sa tapat ng silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang mahinang usapan ni na Alfredo at Veronica. Tumigil ang kanyang mundo nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Siguraduhin mong mapipirmahan ng nanay ni Mireya ang papeles sa Palawan, sabi ni Alfredo. Ang boses ay puno ng kasakiman. Kapag nakuha natin ang lupang iyon para sa bagong resort ng mga Kastilyo, hindi na natin kailangan ang babaeng iyon. Maaari na natin siyang itapon pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Ang bawat salita ay parang isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Mireya. Hindi lang siya ang ninanakawan nila. Pati ang kinabukasan ng kanyang pamilya ay nais nilang lasunin. Mas lalong tumindi ang kanyang pagnanais na tumakas. Sa dilim ng gabi, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng mansyon, iniiwasan ang bawat lumalangit-ngit na bahagi ng sahig. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa lamig ng takot. Pagdating sa gate, nakita niya ang pamilyar na anino ng truck ni Rafael. Ang pag-asa ay tila isang mainit na liwanag na bumalot sa kanya. Binuksan niya ang maliit na trangka at humakbang palabas ng bakod na nagsilbing kulungan niya sa loob ng 3 taon. "Kuya!" Mahinang tawag niya habang tumatakbo patungo sa sasakyan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto ng truck, isang matinding pag-ikot ng mundo ang kanyang naramdaman. Ang mga bituin sa langit ay tila naging mga mantsa ng liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. Isang matinding hapdi at kulo sa kanyang sikmura ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Napakapit siya sa gilid ng truck. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig na semento. Ang huling narinig niya ay ang nag-aalalang sigaw ni Rafael bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay. Nagising si Mireya sa loob ng isang maliit at tahimik na klinika. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanyang paghinga. Sa tabi niya, nakita niya si Rafael na nakaupo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at puyat. Ang puting ilaw sa kisame ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang mga mata. Pumasok ang isang doktor, may dalang folder at may seryosong mukha. Tiningnan nito si Mireya ng may halong habag bago nagsalita. "Mrs., kailangan nating mag-ingat." Simula ng doktor sa isang malumanay na tinig. "Ang labis na pagod at stress ay hindi nakabubuti sa kalagayan mo ngayon. Lalo na't kailangan mong maging malakas para sa buhay na dinadala mo." Napakunot ang noo ni Mireya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Doc?" "Buntis po kayo, Mrs. 2 buwan na ang sanggol sa sinapupunan ninyo." Pagpapatuloy ng doktor. Parang isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang balitang dapat sana ay pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay ay naging isang panibagong tanikala. Isang anak. Isang anak mula sa lalaking nagtaksil sa kanya. Isang anak na ngayon ay nakatali sa pamilyang nais siyang sirain. Ang kagalakan ay hindi dumating, kundi isang matinding takot at kalituhan na tila lalong nagpabigat sa kanyang mundo. Napatitig si Mireya sa kanyang tiyan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit doon nang may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pananagutan na ngayon ay kailangan niyang pasanin sa gitna ng digmaang ito. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Rafael pabalik sa mansyon ng mga Kastilyo ay tila isang malakas na pintig sa sentido ni Mireya. Gusto siyang ilayo ng kanyang kapatid. Gusto siyang itago sa dulo ng daigdig. Ngunit ang katotohanang nakasulat sa puting papel na hawak niya
ay mas malakas kaysa sa anumang pagnanais na tumakas. Isang buhay ang nasa loob niya, isang buhay na kasing rupok ng isang talulot ng bulaklak, ngunit kasing bigat ng isang sumpa. Mireya, hindi ka pwedeng bumalik doon. Papatayin ka nila sa lungkot, mariing sabi ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Kung hindi ako babalik, kuya, kukunin nila ang lupa natin sa Palawan. Gagamitin nila ang bata para itali ako o kaya ay kuhanin ang lahat sa akin. Mahinang sagot ni Mireya. Ang kanyang tinig ay parang tuyong dahon na hinahangin. Kailangan kong maging matatag. Hindi na lang ito para sa akin ngayon. Pagpasok nila sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang malapot na usok na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit ang katahimikang yon ay agad na basag nang makita niya si Doña Esperanza na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang piraso ng papel na aksidenteng nalaglag ni Mireya kaninang madaling araw. Ang medikal na sertipiko, ang katotohanan. Buntis ka? Ang tanong ni Doña Esperanza ay hindi tunog ng kagalakan, kundi tunog ng isang comrade na nakatagpo ng isang bagong arma. Lumabas si Alfredo mula sa silid, kasunod si Veronica. Walang bakas ng saya sa mukha ni Alfredo nang makita ang asawa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda at inis. Lumapit siya kay Mireya at padaskol na inilapag ang isang folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling marmol. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Pirmahan mo ito, Mireya, utos ni Alfredo. Iyan ang waiver of assets. Pinatutunayan niya na wala kang hahabulin sa kahit anong pag-aari ng mga Kastilyo. Kahit na ang bata na yan ay maging bahagi ng pamilyang ito, gagawin nating legal ang lahat bago pa lumaki ang tiyan mo. Humakbang si Veronica palapit kay Mireya. Ang kanyang nangiti ay mas masakit pa kaysa sa isang hiwa ng labaha. Sigurado ka bang kay Alfredo yan? Baka naman ginagamit mo lang ang batang yan para hindi ka itapon sa kalsada? Napaka-convenient naman yata ng pagkakataon. Veronica! Sigaw ni Rafael, ngunit hinawakan ni Mireya ang braso ng kanyang kapatid para pigilan ito. Tumingin si Doña Esperanza kay Mireya. Ang kanyang tinig ay naging malumanay, ngunit puno ng kamandag. Mireya, anak, kung gusto mong manatili rito at masiguro ang kinabukasan ng dinadala mo, pirmahan mo ang papel. Ibigay mo sa amin ang katiyakan na hindi mo kami gagamitin. Pagkatapos mong manganak, maaari ka nang umalis. Kami na ang magpapalaki sa bata. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para sa pamilya mo sa probinsya. Isipin mo ang utang na loob mo. Naramdaman ni Mireya ang pagguho ng huling natitirang piraso ng kanyang puso. Nais nilang bilhin ang kanyang anak. Nais nilang gawing transaksyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat salita ni Doña Esperanza ay parang mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Tumingin siya kay Alfredo, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang lalaking tinitingnan siya bilang isang sagabal sa kanyang ambisyon. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Ang kanyang mga mata ay naging tuyot. Wala nang luhang natira para sa mga taong ito. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay unti-unting naging isang matigas at malamig na bato. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen na nasa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa loob. Tiningnan ni Mireya ang papel. Tiningnan niya ang 3 taong nasa harap niya na tila mga buwayang naghihintay ng biktima. Sa isang biglaang galaw, imbes na ipirma ang ballpen, mariin niya itong ibinaon sa gitna ng papel hanggang sa mabutas ang dokumento at tumama ang dulo ng ballpen sa matigas na marmol ng lamesa. Hindi ko pipirmahan ang kamatayan ng dangal ko, sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay hindi na pabulong. Ito ay malinaw, malamig,
at puno ng awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Veronica habang si Alfredo ay napaurong sa gulat. Si Doña Esperanza ay nanatiling nakatitig. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. Dito ako mananatili. Pagpapatuloy ni Mireya habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa kanyang tiyan. Dito ako manganganak at sisiguraduhin ko na bawat patak ng luha ko, bawat hirap na ibinigay ninyo sa akin ay babalik sa inyo ng 100 ulit. Hindi na ako ang Mireya na kilala ninyo. Ako na ang ina na magpababagsak sa inyong lahat. Tumalikod siya at dahan-dahang umakyat sa hagdan, iniwan ng 3 na nakatulala sa gitna ng sala. Sa bawat hakbang niya, naramdaman ni Mireya ang bigat ng laban, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Lumuhod ka, Mireya. Kung gusto mong maniwala ako na nagsisisi ka, ipakita mo sa akin ang tunay na pagpapakumbaba. Ang tinig ni Doña Esperanza ay kasing lamig ng marmol na sahig ng sala. Nakatayo ang matanda, tila isang rebulto ng kapangyarihan, habang nakatingin sa ibaba kung saan naroon si Mireya. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo kagabi, alam ni Mireya na kailangan niyang magsuot ng balatkayo. Ang katapangan ay hindi laging ipinapakita sa pamamagitan ng pagsigaw. Kung minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang pananahimik at pagpapanggap. Dahan-dahang itinukod ni Mireya ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ramdam niya ang bawat butil ng alikabok na dumidikit sa kanyang balat, ang bawat hapdi ng kanyang namamagang mga kasukasuan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay nagsilbing tabing sa kanyang mga mata na naglalayab sa puot, ngunit nagaan yung pagsuko. Patawad po, Mama. Bulong ni Mireya, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Nagpadala lang po ako sa emosyon dahil sa kalagayan ko. Pakiusap, huwag ninyo akong paalisin. Wala akong mapupuntahan. Gagawin ko ang lahat. Basta't huwag niyo lang kaming itapon ng anak ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esperanza. Inakala ng matanda na muli na naman niyang napaamo ang kanyang biktima. Mabuti at natauhan ka. Sige, bumalik ka na sa kusina. Maraming dapat linisin. At huwag mong kakalimutang ang bawat pagkaing isusubo mo ay galing sa bulsa ng mga Kastilyo. Tumayo si Mireya. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko bilang tanda ng huwad na paggalang. Pagpasok niya sa kusina, ang bawat kagamitan na dati ay tinitingnan niya nang may pagmamahal ay naging mga saksi na ngayon sa kanyang lihim na pagsisiyasat. Habang hinuhugasan niya ang mga mamahaling plato, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon sa dumi, kundi sa mga boses na nagmumula sa kabilang silid, sa mga papel na nakapatong sa mesa ni Alfredo at sa bawat kilos ni na Veronica. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Tita Flor iyon. Walang imik na hinila ng matanda si Mireya patungo sa maliit na mesa sa sulok ng madilim na bodega ng pagkain. Doon, may nakahandang isang maliit na mangkok ng mainit na sinigang. Kumain ka, Mireya, mahinang sabi ni Tita Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Kailangan ninyong maging malakas ng bata. Huwag mong pansinin ang mga asong bumubulyaw sa labas. Dito sa loob, kailangan mong maging kasing talas ng kuko ng agila. Humigop si Mireya ng mainit na sabaw. Ang asim ng sampalok at ang tamis ng gulay ay tila yumakap sa kanyang nanlalamig na bituka. Sa bawat higop, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mangkok, humalo sa sabaw ng kanyang pighati. Ngunit sa likod ng bawat hikbi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang lasa ng sinigang ay lasa ng kanyang pinagmulan. Isang paalala na hindi siya kailanman magiging isang kastilyo at iyon ang kanyang magiging kaligtasan. Tita Flor, salamat po, sabi ni Mireya habang pinupunasan ang kanyang muka.
Makinig ka sa akin, Iha. Bulong ni Tita Flor habang nakatingin sa pinto. Tuwing Huwebes, naglilinis ako sa library ni Alfredo. Marami siyang itinatapong papel sa basurahan na hindi dapat itapon. Mga report mula sa bangko, mga sulat na may tatak ng abogado. Mag-ingat ka lang dahil ang mga mata ni Esperanza ay nasa bawat dingding ng bahay na ito. Kinahapunan, nagpaalam si Mireya na pupunta sa palengke para bumili ng mga sariwang sangkap. Doon, sa likod ng isang malaking tindahan ng bigas, naghihintay si Rafael. Nagmadali silang naglakad patungo sa isang maliit na opisina sa dulo ng kalsada. Sigurado ka ba rito, ate? Tanong ni Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Wala na tayong ibang paraan, Rafael. Kailangan ko ng legal na proteksyon. Hindi lang lupa natin ang nakataya rito, kundi ang buhay ng anak ko. Determinadong sagot ni Mireya. Nang makabalik sa mansyon, madilim na ang langit. Habang naglalakad si Mireya patungo sa kanyang silid, napansin niya ang isang liwanag na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Alfredo. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard ng computer ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Huminto si Mireya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Alam niyang nandoon ang mga lihim na wawasak sa pamilyang ito. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang anino ay humahaba sa dingding, habang ang pintuan ay tila nag-aanyaya sa kanya na pasukin ang kailaliman ng kanilang mga kasalanan. Isang hakbang na lang, isang sulyap na lang, ang bawat hakbang ni Mireya patungo sa silid-aklatan ni Alfredo ay tila isang paglakad sa ibabaw ng maliliit na bubog. Ang katahimikan ng mansyon sa oras na yon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mapanlinlang na babala na ang bawat maling kilos ay maaaring maging mitya ng kanyang katapusan. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang marahang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig, ngunit sa kabutihang palad, ang pintuan ay hindi nakalock. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana ang nagsisilbing tanglaw sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa kanyang tadyang. Alam niyang kaunting oras lang ang meron siya bago matapos ang inuman ni na Alfredo sa ibaba. Nilapitan ni Mireya ang lamesang gawa sa madilim na kahoy. Doon, nagkalat ang mga dokumentong tila ba hindi mahalaga para kay Alfredo, ngunit para kay Mireya. Bawat pahina ay maaaring maging susi sa kanyang kalayaan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang isang asul na folder. Doon niya nakita ang isang dokumento na nagpabilis pa lalo ng tibok ng kanyang puso. Isang deed of absolute sale para sa kanilang bahay sa Palawan. Ngunit ang nakasulat na pangalan ng bumibili ay hindi isang estranghero, kundi si Veronica Castillo. Ang bawat pirma ni Alfredo sa ilalim ng pahina ay tila mga bakas ng dugo ng kanyang pamilya. Hindi lang asawa ang nanakaw sa kanya, kundi pati ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Tila isang saksi sa kanyang lihim na gawain. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay habang kinukunan ng larawan ang bawat pahina. Ang bawat pagkuha ng litrato ay tila isang panalo sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Biglang narinig ni Mireya ang isang mabigat at pasuray-suray na hakbang mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay palapit ng palapit. Ang boses ni Alfredo, na tila ba nakikipagtalo sa sarili dahil sa kalasingan, ay umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Nasaan na ba yung susi? Bulong ni Alfredo mula sa labas. Parang tumigil ang mundo ni Mireya. Mabilis niyang isinilid ang cellphone sa loob ng kanyang bra.
Malapit sa kanyang tumitibok na puso, kinuha niya ang basahan na lagi niyang dala sa kanyang bulsa at nagsimulang punasan ang ibabaw ng lamesa ng buong bilis kahit na wala naman itong dumi. Bumukas ang pinto ng marahas. Tumama ito sa dingding na lumikha ng isang nakabibinging mong tunog. Pumasok si Alfredo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang kurbata ay nakasabit na lang sa kanyang balikat. At ang amoy ng alak ay tila ba isang makapal na ulap na kasunod niya. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Garalgal na tanong ni Alfredo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na kinikilala ang aninong nasa harap ng kanyang lamesa. Naglilinis po, sir. Mahinang sagot ni Mireya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang tinig. Ginamit niya ang titulong sir upang ipakita ang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Napansin ko po kasing madumi ang lamesa ninyo kanina, kaya binalikan ko bago ako matulog. Lumapit si Alfredo. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi sigurado. Tumigil siya sa harap ni Mireya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Tinitigan niya si Mireya ng matagal, tila ba naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Ang init ng kanyang hininga na amoy alak ay tumama sa mukha ni Mireya, dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagkasuka. Mabuti iyan, matuto kang sumunod, sabi ni Alfredo, bago siya naupo sa kanyang malaking upuan at ipinatong ang kanyang ulo sa lamesa. Umalis ka na. Nakakasira ka ng paningin. Hindi na naghintay ng pangalawang utos si Mireya. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tila lumulutang sa hangin dahil sa takot at kaba. Pagdating niya sa loob ng kanyang maliit na kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal doon. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone mula sa kanyang damit. Ang screen ay muling umilaw. Ipinapakita ang mga larawan ng pagtataksil ni Alfredo sa kanilang pamilya. Naramdaman ni Mireya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, ngunit sa likod nito ay isang bagong lakas. Ang bawat dokumentong nakuha niya ay isang bala na gagamitin niya sa tamang panahon. Sa labas, narinig niya ang tawanan ni Veronica at Doña Esperanza mula sa kabilang bahagi ng mansyon. Hindi nila alam na ang babaeng itinuturing nilang basura ay mayroon ng hawak na ebidensya na magpapabagsak sa kanilang lahat. Nayakap ni Mireya ang kanyang sarili sa dilim. Ang mga lihim na nakuha niya ay mabigat, ngunit ang pag-asang makalaya ay mas matimbang. Mireya, buksan mo itong pinto. Sino ang kinakausap mo sa loob? Ang boses ni Veronica ay parang isang matalas na kuko na kumakamot sa kahoy na pinto ng maliit na silid ni Mireya. Sa loob, nanigas ang buong katawan ni Mireya habang hawak ang kanyang cellphone, nakakasikat pa lamang ng isang bagong mensahe mula kay Rafael. Ang mahinang huni ng notification ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mabilis ang kanyang isip. Inabot niya ang lumang radio na nasa tabi ng kanyang higaan at pinihit ang switch. Agad na pumailan lang ang tunog ng isang lumang awitin ng simbahan. Ang mahinang boses ng mga koro ay bumalot sa buong silid. Kasabay nito, mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Pasensya na po, Ate Veronica. Nakikinig lang po ako ng misa para makatulog, mahinang sabi ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Pilit na itinatago ang takot na baka marinig ng kabilang panig ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingin si Veronica sa loob ng silid nang may halong pandidiri. Tiningnan ang lumang radio at ang payak na gamit ni Mireya bago muling tumingin sa kanya. Siguraduhin mo lang, ayaw ni Mama na may itinatago kang sikreto sa bahay na ito. Matulog ka na dahil maaga pa ang trabaho mo bukas. Nang makaalis si Veronica, napasandal si Mireya sa pinto. Ang kanyang hininga ay parang isang hanging kanina pa, pinipigilan. Alam niyang hindi na siya ligtas. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may mga mata at tainga. Kinaumagahan,
Ginamit ni Mireya ang dahilan na kailangan niyang bumili ng mga sariwang gulay at prutas sa malaking palengke sa kabayanan. Sa tulong ni Tita Flor, na sadyang naging abala sa pagdidilig ng mga halaman para hindi mapansin ang pag-alis ni Mireya, nakalabas siya ng gate. Doon, sa kanto ng kalsada, naghihintay ang luma at maasok na truck ni Rafael. "Salamat, kuya," bulong ni Mireya pagkasakay sa sasakyan. "Huwag ka nang magpasalamat, ate. Heto na ang opisina ni Attorney Lucia Reyes," sabi ni Rafael, habang itinuturo ang isang maliit at lumang gusali sa dulo ng isang masikip na eskinita. Ang opisina ni Attorney Lucia ay hindi kasing garbo ng mga law firm na madalas puntahan ni na Alfredo, ngunit pagpasok ni Mireya, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na may dalang hustisya. Si Lucia ay isang babaeng nasa 40 anyos na, may maikling buhok at mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang tao. "I've seen many women like you, Mireya," simula ni Lucia matapos tingnan ang mga larawan ng dokumentong nakuha ni Mireya sa cellphone. Ang pamilyang Castillo ay bihasa sa paggamit ng utang na loob para manahimik ang kanilang mga biktima. But this is more than just adultery. Illegal transfer of assets ang ginagawa nila. Iniabot ni Mireya ang isang baso ng tubig na nanginginig ang kamay. "Gusto ko lang pong mabawi ang lupa namin sa Palawan. Gusto ko lang pong protektahan ang anak ko." Tumayo si Lucia at kumuha ng isa pang folder mula sa kanyang cabinet. Mayroon itong mga ulat tungkol sa kumpanya ng mga Castillo na hindi alam ng publiko. "Mireya, kailangan mong maging mas matatag. Sa mga nakikita ko rito, hindi lang ikaw ang ninanakawan nila. Ang totoo, ang pamilyang Castillo ay nalulunod na sa utang. Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang mga kotseng idinodrive ni Alfredo, lahat yan ay nakasangla na." Nanlaki ang mga mata ni Mireya. Ang akala niyang imperyo ng ginto ay isa palang palasyo na gawa sa karton na malapit ng gumuho. "Kaya nila gustong makuha ang lupa niyo sa Palawan," pagpapatuloy ni Lucia. "Iyon ang huling barahan nila para isalba ang kanilang pangalan. They are desperate, Mireya, at ang taong desperado ay mas madaling magkamali." Lumabas si Mireya mula sa opisina ni Lucia na may dalang bagong uri ng bigat sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito ay bigat ng isang responsibilidad. Habang pabalik sa palengke para bumili ng mga sangkap na kailangan niyang ipakita sa kanyang pag-uwi, isang kaisipan ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Kung ang pamilyang Castillo ay wala na talagang pera, ano pa ang itinatago ni Doña Esperanza sa likod ng kanyang mga mamahaling alahas at mapagmataas na salita? At hanggang kailan nila mapapanatili ang maskarang ito bago sila tuluyang kainin ng sarili nilang mga kasinungalingan? Nabalik lamang ang diwa ni Mireya nang marinig niya ang malakas na busina ng isang sasakyan. Isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Ang kotse ni Alfredo. "Ano pang ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinihintay sa bahay para ayusin ang mga gagamitin ko sa party mamaya." Ang boses ni Alfredo ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa ingay ng palengke. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng kanyang itim na kotse. Inilalantad ang kanyang mukhang puno ng pagmamataas at yamot. Sa tabi niya, nakaupo si Veronica na abala sa pag-aayos ng kanyang pulang lipstick. Tila ba hindi man lang napapansin ang presensya ni Mireya sa gitna ng init at alikabok. Napatigil si Mireya. Ang kanyang mga kamay ay namumula na dahil sa bigat ng mga plastic bag na puno ng gulay at karne. Ang bawat daliri niya ay tila hinihiwa ng mga manipis na hawakan ng supot, ngunit mas masakit pa rin ang tingin ni Alfredo. Isang tingin na tila ba nakakakita lamang ng isang gamit na sira at walang pakinabang. Ang ironic sa sitwasyong ito ay ang katotohanang ang kotseng kinalululanan nila ay unti-unti nang kinakain ng utang ayon sa ulat ni Lucia, ngunit nagagawa pa rin nilang maghari-harian sa kalsada. "Pabalik na po ako, Alfredo. Marami lang pong tao sa tindahan ng karne," mahinang sagot ni Mireya.
Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bilisan mo, huwag kang tatanga-tanga riyan dahil may mga bisita tayong darating. Muling bulyaw ni Alfredo, bago pinasibad ang sasakyan, iniwan si Mireya sa gitna ng makapal na usok mula sa tambutso. Pagdating sa mansyon, ang atmosfera ay puno ng pagkukunwari. Isang malaking handaan ang nakahanda para sa mga kasosyo ni Doña Esperanza sa negosyo. Ang mga lamesa ay nababalot ng mamahaling telang puti. Ang mga kristal na baso ay kasing kintab ng mga ngiti ng mga bisitang unti-unting dumarating. Ngunit sa likod ng kusina, si Mireya ay parang isang makina na walang tigil sa pagtatrabaho. Mireya, lumabas ka rito at magsilbi ng mga inumin. Utos ni Doña Esperanza habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. At tandaan mo, kapag tinanong ka ng mga kaibigan ko, sabihin mo na malayo kang kamag-anak na pinapatuloy namin dahil sa awa. Huwag mong ipapahiya ang pangalan ng mga Kastilyo sa pagiging mukhang katulong mo. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Mireya. Ang asawang dapat sana ay katuwang niya sa buhay ay itinuturing siyang isang dungis sa kanilang marangyang pangalan. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, naririnig niya ang mga mapanirang usapan ni Doña Esperanza. Ay naku Mare, mahirap lang ang batang yan, pero dahil mababait ang puso ko, kinupkup ko rito sa bahay. Sabi ng matanda sa kanyang mga kaibigan, habang humahagik-hik ang mga ito sa tawa. Sa isang sulok, nakita ni Mireya sina Alfredo at Veronica na magkadikit ang mga balikat habang nakikipagtawanan sa mga bisita. Para silang ang tunay na mag-asawa, habang si Mireya ay nananatiling anino na may dalang tray ng mamahaling wine. Lalapit sana si Mireya para lagyan ng laman ang baso ni Veronica nang sadyang iginalaw ng babae ang kanyang siko. Tumilapon ang mapulang alak sa puting damit ni Veronica, ngunit mas marami ang tumalsik sa muka at dibdib ni Mireya. Oh my God! Mireya! Ang tanga-tanga mo naman! Sigaw ni Veronica na naging mitya para tumingin ang lahat ng bisita sa kanila. Tignan mo ang ginawa mo sa dress ko. Napakamahal nito. Hindi mo ito kayang bayaran kahit 10 taon ka pang magtrabaho. Papasensya na po, hindi ko po sinasadya. Nautal na sabi ni Mireya habang sinusubukang punasan ang damit ni Veronica gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Pandidiri ni Veronica. Lumuhod ka riyan at linisin mo ang natapon sa sahig. Now, sa gitna ng tawanan at bulungan ng mga bisita, napilitang lumuhod si Mireya sa malamig na marmol. Habang pinupunasan niya ang pulang alak na tila ba dugo sa sahig, naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na gustong kumawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagyukod, napansin niya ang isang bagay na nakasabit sa likod ng upuan ni Veronica. Ang mamahaling handbag nito, na bahagyang nakabukas, inilalantad ang isang chombley na susi na may pamilyar na tatak ng kumpanya at ang logo ng kanilang bangko. Ang bawat halakhak ni Veronica at ang malamig na tingin ni Alfredo ay tila naging gasolina sa apoy na unti-unting naglalayab sa puso ni Mireya. Ang alak sa kanyang muka ay hindi na nagdadala ng hiya, kundi isang pangako ng pagganti. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa chombley na susi. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa ilalim ng lahat ng pangungutya at pagyurak sa kanyang pagkatao, isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isip. Ang pulang alak na ito sa kanyang damit ay magiging huling mantsa na tatanggapin niya mula sa mga Kastilyo. Ang bawat patak ng alak sa aking balat ay tila isang sumpa. Ngunit sa bawat segundo ng aking pagkakaluhod, mas lalong tumitibay ang aking paninindigan na hindi ako mananatiling ganito habang buhay. Ang amoy ng maasim na alak ay nanatili sa damit ni Mireya habang mabilis siyang naglalakad patungo sa madilim na kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hawak niya sa loob ng kanyang palad
Ang isang mabilisang hulma ng susi na nakuha niya gamit ang isang pirasong sabon na palaging nasa kanyang bulsa. Sa gitna ng kaguluhan ng party, walang nakapansin sa kanyang mabilis na pagkuha ng impormasyon mula sa bag ni Veronica. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Tita Flor na nakatayo malapit sa lababo, tila naghihintay sa kanya. Ang matanda ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng silid kainan kung saan naririnig pa rin ang tawanan ng mga Kastilyo at ng kanilang mga bisita. "Nakita kita, Mireya," mahinang sabi ni Tita Flor. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Napatigil si Mireya. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. "Tita Flor, pakiusap, huwag niyo po akong isumbong. Ginagawa ko lang ito para sa anak ko." Dahan-dahang lumapit si Tita Flor. Inabot niya ang kamay ni Mireya at kinuha ang piraso ng sabon na may hulma ng susi. Sa halip na magalit, kinuha ng matanda ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. "Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano gamitin ang hulmang ito. May kilala akong panday sa kanto na hindi nagtatanong. Ako na ang bahala rito." Napakunot ang noo ni Mireya, hindi makapaniwala sa nakikita. "Bakit po ninyo ako tinutulungan?" Huminga ng malalim si Tita Flor. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng labis na pighati. 30 taon na akong nakakulong sa bahay na ito, Mireya. Pumasok ako rito bilang pambayad utang ng aking mga magulang. Noong nagkasakit ang aking kaisa-isang anak sa probinsya, nakiusap ako kay Esperanza na payagan akong umuwi at bigyan ako ng kaunting pera para sa gamot. Pero anong sabi niya? Ang utang ko raw ay hindi pa bayad. Pinilit niya akong magtrabaho habang ang anak ko ay unti-unting namamatay nang hindi ko man lang nayakap sa huling pagkakataon. Ang bawat salita ni Tita Flor ay parang isang patak ng asido sa puso ni Mireya. Ang utang na loob na palaging binabanggit ng mga Kastilyo ay hindi pala isang antin, kundi isang hatol ng kamatayan para sa mga katulad nila. Utang na loob ang tawag nila rito. Pero ang totoo, ninanakaw nila ang ating mga buhay. Pagpapatuloy ni Tita Flor habang hinahawakan ng mahigpit ang balikat ni Mireya. "Bayad na ako, Mireya. At sa tulong mo, magiging bayad ka na rin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag kang lilingon." Nagkatitigan ang dalawang babae sa gitna ng malamlam na liwanag ng kusina. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Isang pagkakaisa ng mga pusong sugatan na binuo ng parehong kaaway. Pagkalipas ng 2 araw, ibinigay ni Tita Flor ang duplicate na susi kay Mireya. Gabi na noon at ang pamilya Castillo ay wala sa bahay dahil sa isang charity gala. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Dahan-dahang pumasok si Mireya sa silid ni Doña Esperanza. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog, tila ba siya ay isang anino na naglalakad sa kailaliman ng isang kabaong. Nilapitan niya ang malaking cabinet na gawa sa mahogany. Gamit ang bagong susi, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal sa loob ng lock. Bumukas ang pinto ng cabinet, inilalantad ang isang maliit na digital safe. Ngunit hindi code ang kailangan niya. Mayroon siyang nakitang maliit na susi sa likod ng isang painting na itinuro sa kanya ni Tita Flor sa pamamagitan ng isang senyas kanina. Nang bumukas ang safe, tumambad sa kanya ang isang makapal na notebook, ang orihinal na ledger ng kumpanya. Kasama nito ang isang maliit na USB drive na may nakasulat na CCTV, Gabi ng Baguio. Hindi alam ni Mireya kung ano ang nasa loob nito, ngunit nararamdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Tila ba ito ay isang buhay na bagay na humihinga. Mabilis niyang isinilid ang mga ito sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, narinig niya ang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ng mansyon. Kasunod nito ang ingay ng mga sapatos na nagmamadaling pumasok sa main door. "Mireya, nasaan ang babaeng yon?"
May kailangan kaming itanong sa kanya. Ang boses ni Doña Esperanza ay umalingaw-ngaw mula sa baba, puno ng galit at pagmamadali. Nanigas si Mireya sa gitna ng silid. Ang tanging daan palabas ay ang pinto, kung saan maririnig na ang papasok ng mga hakbang ni Esperanza sa hagdan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Wala siyang mapagtataguan. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumubukas. Inilalantad ang anino ng matandang reyna na may dalang bagyo sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, itinapon ni Mireya ang kanyang sarili sa malamig na sahig. Mabilis niyang isiniksik ang ledger at ang USB sa loob ng kanyang suot na panloob. Dinadama ang talim ng kanto ng notebook na tumutusok sa kanyang balat. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at namilipit sa kunwaring sakit. Ang kanyang mukha ay pinuno niya ng pawis at pighati. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatingin sa figura ni Mireya na nasa sahig. Tumigil ang matanda, ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay pumarada sa tapat mismo ng mukha ni Mireya. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok sa silid ko nang wala akong pahintulot? Ang tinig ni Esperanza ay tila isang matalim na kutsilyo. Mama, ang sakit po. Ang baby. Garalgal na sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang hiningang malapit ng maputol. Naghahanap lang po ako ng gamot. Nakabukas ang pinto niyo. Bigla pong sumakit ang tiyan ko. Tumingin si Esperanza sa paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto sa direksyon ng cabinet. Ngunit dahil mabilis na naisara ni Mireya ang pinto nito bago pa siya bumagsak, mukhang hindi napansin ng matanda ang anumang kakaiba. Ngunit ang pandidiri sa kanyang mukha ay hindi maikakaila. Kadiri ka! Huwag kang magkakalat ng dumi sa kwarto ko, sabi ni Esperanza habang tinatawag ang mga katulong sa labas. Dalhin niyo ang babaeng ito sa kwarto niya at siguraduhin niyong hindi siya mamamatay rito dahil ayaw kong magkaroon ng malas sa bahay na ito. Nang mailapag si Mireya sa kanyang maliit na kama, narinig niya ang pag-alis ng mga katulong. Sa gitna ng dilim, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na hindi humihinto sa pagpalo, dahan-dahan niyang inilabas ang mga nakaw na ebidensya. Nanginig ang kanyang mga daliri nang mahawakan ang USB drive. Kinabukasan, sa ilalim ng pagbabantay ni Tita Flor, nagawang makapuslit ni Rafael ng isang lumang laptop sa loob ng kusina. Itinatago ito sa ilalim ng mga sako ng bigas. Doon, sa sulok ng madilim na bodega, binuksan ni Mireya ang laman ng USB. Ang screen ay umilaw. Inilalantad ang isang madilim at maulan na video. Ang petsa sa ibaba ay ang gabi ng malakas na bagyo. Ang gabing unang nalaman ni Mireya ang katotohanan. Ngunit ang video ay hindi sa silid ni Alfredo, kundi sa sala kung saan nakaupo sina Doña Esperanza at Veronica. Huwag kang mag-alala. Veronica, sabi ni Esperanza sa video, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng plano. Hayaan mo lang silang mag-aliw ni Alfredo. Ang mahalaga ay mapirmahan ng tangang yon ang lahat ng papeles sa Palawan bago natin siya tuluyang palayasin. Ang batang dinadala niya ay isang sagabal lamang. Ngunit gagamitin natin yan para makuha ang gusto natin. Narinig ni Mireya ang sarili niyang boses sa background ng video. Sumisigaw sa itaas dahil sa takot sa kulog, habang ang dalawang babaeng nasa screen ay nagtatawanan lamang. Mama, paano kung lumaban siya? Tanong ni Veronica. Hindi siya lalaban. Isang basurang tulad niya na nabubuhay sa utang na loob ay walang lakas para tumayo. Sagot ni Esperanza habang humihigop ng tsa. Kapag nakuha na natin ang lupa, itatapon natin siya pabalik sa probinsya. At ang batang yan, ipapamigay natin o hahayaang lumaki sa hirap. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang Castillo. Pinatay ni Mireya ang laptop. Ang katahimikan sa bodega ay naging mas lalong nakabibingi. Ang kanyang mga luha ay hindi na pumatak. Ang bawat hapdi
na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakapanlulumong lamig. Hindi lang siya pinagtaksilan ng asawa. Ang buong pamilyang ito ay isang sindikato ng kasamaan na ang layunin ay ubusin ang kanyang pagkatao. Napahawak si Mireya sa kanyang tiyan. Ang buhay na nasa loob niya ay hindi lang pala bunga ng isang nasirang pag-ibig, kundi isang target ng mga hayop na nasa paligid niya. Isang matinding kulo sa kanyang dugo ang naramdaman niya. Isang apoy na hindi na muling mamamatay. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Attorney Lucia. "Mireya, kumpleto na tayo," sabi ni Lucia sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Mayroon na kaming hawak na ebidensya ng money laundering mula sa ledger na nakuha mo. Ang tanong, kailan mo gustong pasabugin ang bomba?" Huminga ng malalim si Mireya. Ang kanyang anino sa dingding ay tila naging mas malaki at mas matapang. Sa anniversary ng mga Kastilyo, bulong ni Mireya, ang kanyang boses ay kasing patay ng kanyang mga pangarap. "Gusto kong makita ng buong mundo kung paano gumuho ang palasyong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha." Hubad na katotohanan ang kailangan mo, Mireya. Tignan mo ang gown na ito. Mas mahal pa ito sa buhay mo at sa lupang pinaglalaban mo sa Palawan. Ang boses ni Veronica ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na walk-in closet habang nakatingin siya sa salamin. Suot ang isang kumikinang na asul na gown na tila ba hango sa kailaliman ng karagatan. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Mireya habang inaayos ang laylayan ng mamahaling tela. Ang bawat tusok ng aspiles sa tela ay tila tusok din sa dangal ni Mireya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang miyamay ng bawat kislap ng sequin sa gown ay kabaligtaran ng kanyang simpleng kasuotan na puno na ng mantsa ng pagtatrabaho. "Huwag mong masyadong higpitan ng laylayan, baka mapunit," muling banat ni Veronica habang tinitignan ng kanyang sarili ng may labis na paghanga. "Ang gown na ito ang simbolo ng aming tagumpay bukas. At ikaw, bukas, ikaw ang magsisilbing paalala sa lahat na ang pamilyang Kastilyo ay marunong tumulong sa mga pulubi." Hindi sumagot si Mireya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng tela. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa gitna ng panganib. Sa loob ng kanyang isip, hindi ang laylayan ng gown ang kanyang inaayos, kundi ang huling buhol ng bitag na kanyang inihanda. Ang bawat pang-api ni Veronica ay tila nagdaragdag ng timbang sa kanyang paninindigan. Lumabas si Mireya sa silid at dumaan sa kwarto ni Alfredo. Nakita niya ang asawa na abala sa pag-aayos ng kanyang mga cufflink sa harap ng salamin. Nang makita si Mireya, huminto ito at kinuha ang kanyang pitaka mula sa ibabaw ng lamesa. "Mireya, heto," sabi ni Alfredo nang hindi tumitingin sa kanya, sabay abot ng ilang libong piso. "Para sa iyo at sa bata. Kapag nanganak ka na, bibigyan kita ng 50,000 para makapagsimula ka ulit sa probinsya. Isipin mo na lang, naregalo ko yan sa katapatan mo." Tinitigan ni Mireya ang mga perang inaalok sa kanya. 50,000 piso para sa isang buhay. 50,000 piso para sa 3 taon ng pagdurusa at pagtataksil. Ang bawat piraso ng papel na hawak ni Alfredo ay tila mga insulto na binalot sa anyo ng tulong. "Salamat, Alfredo." Mahinang tugon ni Mireya. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, kasing patag ng isang tuyong kalsada. "Sigurado akong hindi mo makakalimutan ang araw ng bukas. Magiging isang makasaysayang gabi ito para sa inyong lahat." Akala ni Alfredo ay nagpapasalamat si Mireya dahil sa takot na mawalan ng matitirhan. Isang kampanteng ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya muling bumalik sa pag-aayos ng kanyang sarili. Hindi niya napansin ang apoy na naglalayab sa mga mata ng kanyang asawa. Isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa likod ng mansyon,
Sa gitna ng kadiliman ng gabi, dahan-dahang pumarada ang truck ni Rafael. Walang tunog ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Mabilis na lumabas si Mireya para salubungin ang kanyang kapatid. May dala itong mga kahon na naglalaman ng mga kagamitang teknikal na inayos ni Attorney Lucia. Handa na ang lahat, ate. Bulong ni Rafael, habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Mireya. Ang mga tauhan ni Lucia ay magiging bahagi ng catering team bukas. Ang bawat sulok ng ballroom ay may nakahandang mata at tainga. Salamat, Rafael, sabi ni Mireya, habang nakatingin sa naglalakihang mga bintana ng mansyon na puno ng liwanag. Bukas, ang liwanag na yan ay magiging saksi sa kanilang kadiliman. Bumalik si Mireya sa loob ng bahay at tumungo sa kanyang maliit na kwarto. Kinuha niya ang isang simpleng puting bestido na kanyang itinago. Ito ang isusuot niya bukas, isang puting damit para sa isang bagong simula. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, dinadama ang bawat maliliit na galaw ng buhay sa loob niya. Ang bawat sipa ng bata ay tila isang mensahe ng pag-asa. Ang gabi ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, ang uri ng katahimikan bago ang pagsabog ng isang malakas na bagyo. Sa kabilang bahagi ng bahay, maririnig ang tawanan ni na Doña Esperanza at Veronica habang nag-aangat ng baso ng champagne. Ipinagdiriwang ang isang tagumpay na hindi kailanman darating. Hindi nila alam na ang bawat hakbang ni Mireya sa loob ng mansyon ay isang bilang pababa patungo sa kanilang pagkawasak. Ang bawat sandali ng kanyang pananahimik ay isang dambuhalang sigaw na malapit ng marinig ng buong mundo. Nakatayo si Mireya sa harap ng salamin, tinitignan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang sugatang asawa na laging nakayuko. Siya na ang ina na handang itaya ang lahat para sa katarungan. Lalaban na tayo, anak, bulong niya sa dilim habang ang anino ng mansyon ay tila unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang ballroom ng Grand Imperial Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier na tila ba mga bituing bumagsak mula sa langit upang saksihan ang karingalan ng pamilya Castillo. Ang bawat sulok ay punong-puno ng mga bulaklak na puting liryo na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong nagmula pa sa ibang bansa. Ito ang gabi ng ika-40 anibersaryo ng kumpanya. Ang gabi kung saan ang maskara ng bawat isa ay kasing kintab ng kanilang mga alahas. Nakatayo si Doña Esperanza sa gitna ng sulyap ng lahat. Suot ang isang gown na gawa sa gintong tela at pinalamutian ng mga brilyante. Ang bawat bati niya sa mga kasosyo sa negosyo ay may kasamang plastik na ngiti, isang sining ng pagkukunwari na perpekto niyang nakuha sa loob ng maraming dekada. Sa kanyang tabi, sina Alfredo at Veronica ay parang mga bida sa isang pelikula. Magkadikit ang mga balikat, tumatawa sa mga biro ng mga matataas na opisyal, at tila ba sila ang tunay na nagmamay-ari ng gabi. Ang saya tignan ng pamilya ninyo, Doña Esperanza. Isang huwaran ng moralidad at katapatan, sabi ng isang matandang senador habang itinataas ang kanyang baso. Siyempre naman senador, tugon ni Esperanza, ang kanyang boses ay puno ng mapagmalaking tono. Sa pamilya Castillo, ang dangal ang pinakaimportante. Hindi kami tumatanggap ng anumang mantsa sa aming pangalan. Samantala, sa likod ng makakapal na kurtina ng entablado, sa madilim na bahagi ng technical control room, naroon si Mireya. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido na itinago niya sa ilalim ng isang itim na jacket ng mga staff. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sa kanyang tabi, tahimik na kumikilo si Rafael kasama ang isang technician na tauhan ni Attorney Lucia. Ang tunog ng pagpindot sa mga switch at ang mahinang pag-ilaw ng mga monitor ang tanging nagbibigay ng buhay sa madilim na sulok na yon. Handa na ang lahat, ate. Bulong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon
sa malaking screen na nasa labas. Isang senyas mo lang, mabubura ang lahat ng ngiti sa mukha nila. Huminga ng malalim si Mireya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Dinadama ang bawat galaw ng kanyang anak. Sa gitna ng ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos mula sa ballroom, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan sa kanyang loob. Isang katahimikang dala ng isang taong wala nang balak pang umatras. Umakyat si Doña Esperanza sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad habang ang mga spotlight ay sumusunod sa kanya. Tumigil ang lahat ng ingay. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatuon sa matandang reyna ng mga Kastilyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Esperanza, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong hall sa tulong ng mga mamahaling speaker. 40 taon na ang nakalipas simula nang itayo ang pundasyong ito. Ang aming tagumpay ay hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa aming prinsipyo. Ang pamilya, Kastilyo, ay walang itinatagong dumi. Kami ay bukas na aklat ng integridad at pagmamahal sa pamilya. Sa loob ng control room, tumingin si Mireya kay Rafael at dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga mata ay malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Integridad? Bulong ni Mireya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadumi ang aklat na ipinagmamalaki ninyo. Sa labas, dinala ng dambuhalang speaker ang boses ni Esperanza sa rurok ng kanyang kasinungalingan. Naniniwala ako na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin at ang pamilyang ito ay malaya dahil kami ay tapat. Bago pa man matapos ng matanda ang kanyang pangungusap, ang buong ballroom ay biglang nabalot ng kadiliman. Ang tunog ng pagkagulat ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang malaking LED screen sa likod ni Esperanza ay biglang nag-flicker bago lumabas ang isang matinding liwanag na kumuha sa atensyon ng lahat. Nakatayo si Doña Esperanza sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay naging maputla sa ilalim ng liwanag ng screen. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, hindi rin ang video ng kanilang mga achievement. Sa halip, isang boses ang nagsimulang magsalita. Isang boses na hinding-hindi makakalimutan ni Esperanza. Siguraduhin niyo lang na mapipirmahan ng tangang yon ang lahat ng papeles sa Palawan bago natin siya tuluyang palayasin. Ang batang dinadala niya ay isang sagabal na lamang. Ang boses ni Doña Esperanza ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas at mas malinaw kaysa sa anumang musika. Ang bawat salita ay tumama sa mga pader na tila ba mga bala na bumasag sa kristal na katahimikan ng gabi. Ang mga bisita, na kanina lang ay puno ng paghanga, ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tunog ng mga nahulog na kubyerto sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang pagkukunwari. Sa dambuhalang LED screen, lumabas ang mga dokumento ng money laundering, mga bank statement na may tatak ng VC Foundation at ang listahan ng mga illegal transfer ng ari-arian. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang lumitaw ang video ni na Alfredo at Veronica sa silid. Ang kanilang pagtataksil na nakunan ng CCTV ay naging isang pampublikong tontonan. Ang kahiyahiyang eksenang iyon ay tila isang malaking mantsa na hindi na kailanman mabubura sa pangalang Kastilyo. Nakatayo si Doña Esperanza sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng karingalan ay naging kasing puti ng abo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang perlas na kwintas. Tila ba sinasakal siya nito? Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya lamang ay ang mga mapanghusgang mata ng kanyang mga kasosyo at kaibigan. "Ay off niyo yan! Patayin niyo ang screen!" Sigaw ni Alfredo. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Tinangka niyang tumakbo patungo sa control booth. Ngunit bago pa man siya makababa ng entablado, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa likod ng kurtina. Dahan-dahang naglakad si Mireya patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting bestido
ay tila nagliliwanag sa gitna ng kadiliman ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa bawat hakbang niya, ang mga bisita ay tila kusang gumagawa ng daan, nagbibigay ng puwang para sa babaeng binaliwala at tinapakan ng mga kastilyo. "Mireya, ikaw ang may gawa nito, hayop ka!" Sigaw ni Alfredo habang akmang lundagan ang asawa. Ngunit bago pa man madapo ang kamay ni Alfredo kay Mireya, isang matipunong braso ang humarang sa kanya. Si Rafael, ang kapatid ni Mireya, ay tumayo sa pagitan nila. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan ni Rafael ang kwelyo ni Alfredo at malakas itong itinulak pabalik sa sahig ng entablado. Ang tunog ng pagbagsak ni Alfredo ay umalingaw-ngaw sa buong hall, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbulusok. "Huwag mong susubukang hawakan ng kapatid ko," mariing sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang kinimkim. Humakbang si Mireya palapit kay Doña Esperanza. Ang matanda ay napasandal sa podium, ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. "Ito ba ang integridad na ipinagmamalaki niyo, Mama?" Mahinang tanong ni Mireya, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa pamamagitan ng microphone na nakabukas pa rin. Ang pamilya Castillo ay hindi itinayo sa dangal. Itinayo niyo ito sa ibabaw ng mga luha ng mga taong ninakawan niyo. Ninakawan niyo ang pamilya ko, ang asawa ko, at balak niyo pang kuhanin ang kinabukasan ng anak ko. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Attorney Lucia Reyes kasama ang ilang mga opisyal na nakauniporme. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang marcha ng hustisya. Veronica Castillo, Alfredo Castillo, at Doña Esperanza Castillo. Simula ni Lucia habang itinataas ang isang legal na dokumento. Dala namin ang warrant para sa investigasyon ng money laundering, tax evasion, at illegal transfer of assets. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Castillo ay pansamantalang naka-freeze sa ilalim ng kautusan ng hukuman. Nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ang mga bisita ay nagmamadaling lumabas, ayaw madamay sa iskandalo. Si Veronica ay nagsimulang sumigaw at magwala nang maramdaman ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Si Alfredo naman ay nanatiling nakaupo sa sahig, nakatulala sa kawalan. Tila ba hindi pa rin matanggap na ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naglaho na sa loob ng isang gabi. Si Doña Esperanza ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Mireya na tumakbo para kumuha ng gamot. Walang Mireya na lumuhod para magmakaawa. Tumingin si Mireya sa kanyang biyenan sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagod at kalayaan. "Ang utang na loob ko sa inyo ay bayad na," bulong ni Mireya. "Ang hustisya na ang kukuha ng sukli." Tumalikod si Mireya at dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom, kasunod si Rafael at Lucia. Sa likuran niya, ang imperyo ng mga Castillo ay gumuho sa gitna ng mga flash ng kamera ng mga reporter na kanina pa palang nakaabang sa labas. Ang gabi ng kanilang anibersaryo ay naging gabi ng kanilang kamatayan sa mata ng publiko. Sa labas ng hotel, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ng malalim si Mireya, dinadama ang bawat patak ng kalayaan sa kanyang baga. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, alam niyang siya na ang may hawak ng sarili niyang kapalaran. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay nagkalat na parang mga basag na salamin sa ilalim ng sikat ng araw sa labas ng presinto. Ang marangyang buhay na binuo ng mga Castillo ay naglaho nang parang usok, iniwan silang hubad sa harap ng batas at ng publiko. Nakatayo si Mireya sa tapat ng hagdanan ng istasyon ng pulisya. Suot pa rin ang kanyang puting bestido na ngayon ay tila isang baluti
ng kanyang bagong pagkatao. Lumabas si Alfredo mula sa loob, hila-hila ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng karingalan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling vest ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Nang makita niya si Mireya, biglang bumigay ang kanyang mga tuhod. Pinalampas niya ang pagkakataong tumayo ng may dangal at sa halip ay lumuhod sa harap ng asawa. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit nito. Mireya, pakiusap. Mag-usap tayo. Mababawi natin ang lahat. Pagsusumamo ni Alfredo, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng desperation. Nalito lang ako, Mireya. Mahal kita. Mahal ko ang anak natin. Huwag mo akong iwan ng ganito. Wala na akong kahit ano. Wala na akong pera. Wala na akong matitirhan. Tiningnan ni Mireya ang lalaking minsan niyang inisip na magiging sandigan ng kanyang buhay. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na pagkapagod at matinding pandidiri. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula kay Rafael na nakatayo sa kanyang tabi. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng papel ang narinig nang ihagis ito ni Mireya sa mukha ni Alfredo. Heto ang mga papeles ng diborsyo at ang utos ng korte para sa freeze order ng lahat ng ari-arian mo. Dinala ng hangin ang bawat salita ni Mireya. Malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Wala kang makukuha sa akin, Alfredo, at lalong wala kang karapatan sa anak ko. Mula sa araw na ito, ang pangalang Castillo ay isang ala-ala na lamang ng isang masamang panaginip. Sa likod ni Alfredo, lumabas si Veronica na hawak din ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot, sumisigaw at minumura ang bawat taong nadadaanan. Mamatay ka sa hirap, Mireya. Akala mo ba mananalo ka? Traidor ka. Pinalaki ka namin sa grasya, pero isa kang ahas. Grasya? Mahinang sagot ni Mireya, habang tinititigan ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ang grasyang tinutukoy mo ay dugo at pawis ko na ninakaw ninyo sa loob ng 3 taon. Ang tunay na ahas ay ang mga taong kumakain sa sarili nilang pamilya para sa pera. Kasunod nilang lumabas si Doña Esperanza na nakaupo na ngayon sa isang wheelchair dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmataas. Nang makita niya si Mireya, pilit niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay. Tila ba sinusubukan pa ring gamitin ang kanyang kapangyarihan. Utang na loob mo sa akin ang buhay ng tatay mo, Mireya. Tewoltaw na, sabi ng matanda. Pilit na ibinabalik ang lumang tanikala. Kung hindi dahil sa akin, wala ka rito. Hindi mo magagawa ito sa amin. Isipin mo ang kaluluwa ng tatay mo. Huminto si Mireya sa tapat ng matanda. Inilabas niya ang isang makapal na puting sobre mula sa kanyang bag. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa kandungan ni Esperanza. Ang tunog ng makapal na papel na tumama sa binti ng matanda ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Sa loob ng sobreng iyan ay ang eksaktong halaga ng perang ibinayad niyo sa operasyon ng tatay ko. 10 taon na ang nakalipas, kasama ang interes, sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay kasing patay ng kanyang mga pangarap sa bahay na yon. Kasama rin dyan ang orihinal na resibo na itinago ko. Bayad na ako, Doña Esperanza. Bayad na ako sa bawat sentimo, sa bawat oras ng pagkaalipin, at sa bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon ninyo. Ang sukli niyan ay ang katotohanang hanggang sa huling sandali ng buhay ninyo, wala kayong ibang kasama kundi ang sarili ninyong kasamaan. Iniwan ni Mireya ang matandang reyna na nakatulala sa sobre. Ang bawat salita ni Mireya ay tila mga huling pako sa kabaong ng dangal ng mga Kastilyo. Tumalikod si Mireya at dahan-dahang naglakad patungo sa naghihintay na truck ni Rafael. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Tila ba ang mga tanikala ng nakaraan ay isa-isang napuputol. Pagdating sa truck, bumukas ang pinto at lumabas si Tita Flor.
Ang matandang babae ay nakangiti. May dalang isang maliit na balutan ng gamit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya at laya. "Handa ka na ba, Mireya?" Tanong ni Rafael habang binubuksan ang pinto para sa kanyang kapatid. Tumingin si Mireya sa gusali ng presinto sa huling pagkakataon, kung saan ang pamilyang nanira sa kanya ay dahan-dahang kinakaladkad patungo sa katarungan. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo kung saan ang abot-tanaw ay nagsisimula nang magliwanag sa darating na bukang liwayway. "Handa na ako, Rafael," sagot ni Mireya. "Handa na akong magsimula ng isang buhay na wala ng utang na loob sa kahit kanino, kundi sa sarili ko." Sumakay si Mireya sa truck at sa pag-andar ng sasakyan, ang amoy ng usok at luma ay tila naging amoy ng kalayaan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang hakbang palayo sa dilim, patungo sa isang lugar kung saan ang kanyang pangalan ay hindi na muling magiging simbolo ng pagdurusa, kundi ng tagumpay. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Palawan ay hindi katulad ng malamlam na liwanag sa loob ng mansyon ng mga Kastilyo. Dito, ang bawat sinag ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat sulok ng lupang ninakawan, ngunit muling nabawi. Ang amoy ng dagat na humahalo sa bango ng bagong luto na kanin at piniritong isda ay tila isang awit ng tagumpay na naririnig sa bawat umaga. Sa gitna ng isang maliit ngunit malinis na karinderya na may nakasulat na "Karinderya ni Mireya", makikita ang isang babaeng malayo na ang hitsura sa sugatang asawa na laging nakayuko noon. Nakasuot si Mireya ng isang maluwag na bestidong bulaklakin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang bawat kilos niya sa loob ng kusina ay puno ng kagaanan. Bawat sandok niya sa kumukulong sabaw ng sinigang ay may kasamang ngiti na hindi na pinipilit. "Ate Mireya, heto na ang mga sariwang gulay mula sa palengke," masayang sabi ni Rafael habang ibinababa ang isang basket ng kangkong at sili. Ang truck na dati ay ginagamit nila sa pagtakas ay naging katuwang na nila ngayon sa pagpapalago ng kanilang munting negosyo. "Salamat, Rafael. Pakilagay na lang sa gilid at dahan-dahan ka. Baka mapatid ka sa mga laruan ni baby." Tugon ni Mireya habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay malaki na at bilog na bilog. Nararamdaman niya ang bawat malakas na sipa ng kanyang anak. Isang paalala na ang buhay ay patuloy na lumalaban at nagtatagumpay. Mula sa isang sulok, lumabas si Tita Flor na may dalang isang maliit na tasa ng tsa para kay Mireya. Ang matanda ay tila nabawasan ng maraming taon sa kanyang hitsura. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait, kundi puro kalinga na lamang. "Magpahinga ka muna, Mireya. Ako na ang bahala rito sa mga darating na suki. Kailangan mong maging malakas para sa panganganak mo sa susunod na buwan." Isang lumang dyaryo ang nakapatong sa isa sa mga lamesa ng karinderya. Kahit hindi na ito bago, ang headline na nito ay nananatiling isang babala para sa lahat. Dating mga Kastilyo, tuluyan ng bumagsak. Ayon sa balita, si Veronica ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa mga kaso ng pandaraya at money laundering. Si Alfredo naman, matapos mawala ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay nabalitaang nagtatrabaho na bilang isang kargador sa pantalan upang bayaran ang kanyang mga natitirang utang, malayo sa marangyang buhay na dati niyang ipinagmamalaki. At si Doña Esperanza? Ang huling balita sa kanya ay nasa isang public facility na siya. Ang kanyang isip ay dahan-dahan ng kinakain ng limot. Ang reyna na dati ay namumuno sa isang imperyo ng kasinungalingan ay nakatira na ngayon sa isang mundo kung saan wala na siyang nakikilala ni ang sarili niyang pangalan. Kinuha ni Mireya ang dyaryo at dahan-dahan itong itinupi. Wala siyang naramdamang tuwa sa sinapit ng mga ito, ngunit wala rin siyang naramdamang awa. Ang bawat isa sa kanila
ay umani lamang ng kung ano ang kanilang itinanim. Inilagay niya ang dyaryo sa ilalim ng isang sako ng uling. Gagamitin ito bilang pampaningas ng apoy sa kanyang kalan. Isang simbolo na ang nakaraan ay tapos na at ang tanging gamit nito ay magbigay ng init sa kanyang bagong simula. Isang matandang suki ang pumasok sa karinderya. May dalang isang maliit na puting bulaklak na sampagwita. "Magandang umaga, Mireya. Napakabango na naman ng luto mo. Abot hanggang dulo ng kalsada." "Salamat po, Aling Nena. Heto na ang paborito ninyong sabaw," sabi ni Mireya habang iniaabot ang isang mainit na mangkok. Nang dahan-dahang lumubog ang hapon at ang langit ay naging kulay kahel at lila, lumabas si Mireya sa harap ng kanyang karinderya. Tinitigan niya ang malawak na dagat ng Palawan. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila bumubulong ng kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang puso. Wala na ang mga tanikala ng utang na loob na dati ay nagpapahirap sa kanyang bawat hininga. Ang karinderyang ito, ang lupang ito, at ang batang nasa loob niya, ito ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ito gawa sa ginto o brilyante, kundi sa katapatan, pagmamahal, at paninindigan. Huminga ng malalim si Mireya. Ang bawat hangin ng dagat ay tila naglilinis sa huling bakas ng pait sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa langit, kung saan nagsisimula ng magpakita ang mga unang bituin. "Salamat!" bulong ni Mireya sa hangin. Sa wakas malaya na ako. Ang bawat patak ng luha niya noon ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan. Ang sikat ng araw ay hindi na muling magiging isang malupit na paalala ng hirap, kundi isang saksi sa kanyang panibagong pagsilang. Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang sapa. Tinatangay ang lahat ng putik at dumi ng nakaraan. Ang dalampasigan ng Palawan ay nananatiling saksi sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Ngunit sa bawat araw na nagdadaan, ang liwanag na dumarating ay tila mas nagiging maningning para kay Mireya. Sa loob ng karinderya na mas malaki na ngayon kaysa dati, ang tunog ng mga basong nagtatama sa bawat isa at ang mahinang kalantog ng mga pinggan ay nagsisilbing musika ng kasaganaan. Isang maliit na batang babae na may mga matang kasing itim ng gabi at kasing talas ng mga gila, ang masayang tumatakbo sa pagitan ng mga lamesa. Ang kanyang pangalan ay Tala, ang bituin na nagbigay ng gabay kay Mireya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. "Nanay, tignan mo po ang nakuha kong shell sa dagat." Sigaw ni Tala habang ipinapakita ang isang maliit at makinang na bagay sa kanyang palad. Ngumiti si Mireya at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Napakaganda, anak. Parang ikaw. Itabi mo iyan at ilagay natin sa tabi ng ating altar ng pasasalamat." Mula sa kusina, lumabas si Rafael na may dalang isang tray ng mga bagong lutong kakanin. Ang kanyang katawan ay naging mas matipuno dahil sa pagtatrabaho sa kanilang sariling lupain. Sa tabi niya ay si Tita Flor, na ngayon ay tinatawag na Lola Flor, ng buong barangay. Ang matanda ay tila nakahanap ng bagong dahilan para mabuhay. Ang bawat tawa ni Tala ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang mga lumang sugat. Napatigil si Mireya nang madaanan ng kanyang paningin ang isang maliit na bahagi ng lumang dyaryo na ginagamit sa pagbabalot ng mga kagamitan. Nakita niya ang isang balita tungkol sa tuluyang pagpanaw ni Doña Esperanza Castillo sa isang pampublikong ospital noong nakaraang taon. Namatay ang matanda na walang sino mang kamag-anak sa kanyang tabi. Si Alfredo naman ay nabalitang lulong na sa bisyo at palipat-lipat ng trabaho sa mga pantalan ng Maynila. Isang anino ng lalaking dati ay nakasuot ng mamahaling kurbata. Naramdaman ni Mireya ang isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Wala na ang galit. Wala na ang pagnanais na makita silang magdusa. Ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagsasabi na tama ang ginawa nila, kundi ang pagpili na huwag na silang bigyan ng puwang sa iyong isip at damdamin.
Ang paglimot sa kanila ang naging pinakamataas na uri ng kanyang hustisya. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ni Rafael nang mapansing nakatitig si Mireya sa kawalan. Ayos lang ako, Rafael. Sagot ni Mireya nang may kasamang malalim na hininga ng kalayaan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa gabing iyon sa mansyon. Nakalaya na tayo, ate, at hinding-hindi na tayo muling magiging alipin ng kahit na anong utang na loob na hindi naman tayo ang may gawa. Mariing sabi ni Rafael habang inilalapag ang tray. Lumubog ang araw sa Palawan, pinupuno ang langit ng kulay ginto, lila at rosas. Nakatayo si Mireya sa harap ng kanyang karinderya, bit-bit ang kanyang anak na si Tala. Tinitigan niya ang malawak na abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila naghahalikan. Natutunan niya sa loob ng 5 taon na ang pinakamabigat na tanikala ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga salitang utang na loob na ginagamit ng mga mapanupil. Ngunit natutunan din niya na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nagmumula sa pag-ibig ng isang ina at sa pagpapahalaga sa sariling dangal. Ang kanyang sakripisyo ay hindi na para sa mga taong hindi marunong magpahalaga, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak at sa kapayapaan ng kanyang sariling kaluluwa. Nanay, bakit ka po nakangiti? Tanong ni Tala habang nakasandal sa balikat ni Mireya. Dahil masaya ako, anak. Masayang masaya. Bulong ni Mireya. Dahil sa wakas, ang bawat patak ng luha ko noon ay naging mga butil ng ulan na nagpatubo sa ating bagong buhay. At sa buhay na ito, ikaw at ako, tayong lahat, ay tunay na malaya. Isang malambot na ihip ng hangin ang humalik sa kanyang pisngi, tila ba isang pagbasbas mula sa kalikasan. Sa gitna ng payak na pamumuhay sa Palawan, natagpuan ni Mireya ang tunay na kayamanan. Isang pusong payapa, isang pamilyang tapat, at isang buhay na wala ng kailangang patunayan sa mundo. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay natapos na, at ang bawat pahina ng kanyang bagong simula ay isinusulat na ngayon ng kanyang sariling mga kamay, gamit ang tinta ng pag-asa at pananampalataya.